Ganda ng pintuan mo. Parang ano lang ah. Alambre ka niyan. Alambre ka yan. Dapat maalablag yan. Pinuto mo yan. Mabiin. Ay, ayan, magandang buhay. Batak tamad-tamad ko. Ayan. Grabe na naman po ang ulan kahapon. Kagabi pala actually. Tapos, dumating na po yung ating white platinum na Indo. Ayan. Malalaki po yan. Mga bata pa po yan. At, ayun nga, white platinum na Indonesian Muscovy. So, ito na muna. At, hintayin na po muna natin tong lumaki. Mabilis lang naman ano. So 3-4 months siguro bago po mag-breed ang mga ito. 3-4 months mga ganon. Dahil mga bata itong mga dark color ay nasa pa 2 months pa lang po yan. Malalaki na no. At itong mga puti nasa 3 months na daw. Yan. May balahibo na sila. Tapos yung ating garag chicken ay ayan, medyo may kaunting ano yung mata, pero yan ginagamot na po natin. Talaga ngayon actually mahirap po ang manok talaga alagaan din. Pero yan pagka nailagay na natin, pag okay na, pwede na nating pakawalan. Bibisitahin natin yung ginagawa ni Kong. Kung nagpagawa ako ng ano ba tawag dito? Nagpagawa po ako ng pinto dito sa kabila kasi balak ko hihiwalay natin yung mga ducks, yung ducks ni Papay mo. Dito na daw aalagaan lang ito, para daw yung mga tira-tirang kanin ganyan na lang ilalagay. Ay, oregano, ayan, gaganda, tagulan na talaga. Tuloy-tuloy na yan, hindi na tayo magdidilig. Ayan. Actually gaganda na po yung ating mga papaya niyan. Medyo ano na sila, iba po talaga yung ewan ko ba't iba yung tag-ulan talaga. Siguro dahil talagang yung lupa ano no. Yan. So maganda po talaga pagka tag-ulan. Ito na lang ang biggest question. Yung mga papaya natin dito kaya makasurvive pag malaki na. Kasi pagka tag-ulan po, hindi ko alam pa ito kung magkakaroon dito ng ano, yung mag-stagnant ba yung tubig. Ayan, so maghihintay tayo. Pero ayan, kailangan talagang daanan. Oh. Dami na naman. Meron nakalusot. Oh. Sabihin hindi ko nakita. Hirap talaga. Ayan. Shout out pala kay Ate Mer Malyari. Marami po ang nagtatanong sa akin kasi dati daw tinanggal ko yung mga manok. Bakit na naman nag-aalaga tayo? Alam nyo, ano po ang sagot ko doon? Kaya natin tinanggal, di ba yung dati nating manukan na andyan po ngayon, parking lot na. Yung sa bibi, di ba linagyan natin ngayon ng ano doon, ng ngayon vermicast, no? Bibisitahin ko pa din pala yan. Vermiworm. Kasi doon po sa area na yon ay bumabaho, tsaka daanan, di ba? May amoy talaga. So tinanggal ko kasi ano na din, hindi talaga po pwede doon. So ang akala ko naman, wala na po tayong mapaglalagyan ng mga manok. Ako naman syempre, namimiss ko din magpakain, di ba? Mag-alaalaga. Nainganyo na naman ako. So at least po, sabi ko nga meron na namang libangan. So nakahanap po tayo ng pwedeng
lagyan ngayon. Kaya ayun, thankful tayo at grabe talaga. Hindi mo talaga na ano. Meron tayo. Handpick lang tayo. Grabe. Marami. Yan po. Butterfly yan na naali-aligid tapos nangingitlog. Yan o. Hindi mo napansin. Pinagkakakain nila. Ay. Minsan may malalaki na eh. Hindi mo napapansin. Kulay green. So yan. Okay na tayo. Sana wala na. May pumuputok na yun. So kahapon pinitas na po natin yung saging at ito na po yung mga susunod. Ito lalaki pa po ito, wala pa, batang bata pa. Papalagyan natin ng tukod kay Kongkong to. Ito yung sinasabi ko, ayun, no? Maliit na dahon. So ayun, kailangan po nating tukudan at baka nagbe-bend na, baka mamaya biglang may malakas na hangin madali. Tapos ayun, dalawa na lang, isa sa labas, isa yun na lang po ang ano natin, ang saging nating inaabangan din. Tapos eto, saan ba yung palabas na? Kita ko yung palabas na. Saan ba yung palabas na? Mukhang ito yung pinakita ko nung isang araw. Ayan, mukhang mahaba pa rin mukhang mahaba pa din, no? Ayan. Ito na yung pintuan. Ano pa lang ni Kongkong. Ano ba to? Gugupitin niya pa lang. Ayan. Papagawa ko ng pinto sa kanya eh. Oh. Ang bilis na ni Chichi skateboard oh. Ayan oh. Oh. roller skate. Paano tayo dadaan dito? So papagawa kong pinto, isa doon, isa dito. Mangyayari yung papahati ko pa naman sana yung yung bibe, i-divide ko pa po ito. Ito yung sinasabi ko na pwede nating pag-alagaan kasi malayo naman po sa kainan. Ang ko kasi doon, kaya tinanggal natin dahil yung, di ba nakikita niyo po yung tulugan ng mga manok, di napapasok gaano ng araw, kaya may amoy. So at least dito medyo malayo, tapos yung morning sun ang mas nakakapasok dito kasi dito po yung sunrise eh. Sabi ko okay na din para maging productive na din tong lugar na to, at eventually pag dumami po yung manok, God willing, isasara natin tong buong area na to. At ngayon tingnan nyo, pag-aaralan natin kung nasaan yung tubig tawag dito, na iipon kaya mukhang kailangan pa natin ng tambak. Ang pinakamaganda kasi talaga makita natin kung kagaya po nito mas mababa dapat kasi talaga yan pag ganon. Yan talaga ang pinaka the best niyan, yung hindi lang halata pero pababa siya, para yung tubig po na hindi naiipon sa isang lugar. So kagaya niyan, tingnan nyo naandito, naandoon, di ba? Ipon kahapon, kagabi ang ulan na yan, malakas po yung ulan. Yung ulan talagang matagal. Ayun, tingnan nyo, naharang dito. Ganda ng pintuan mo. Parang lang
Isa, hahakbang ka pa talaga, no? Na, mamaya madapa pa ako dyan, ah. Walang ano kuya, walang mahabang ganitong paggawa ng dapat mahaba yan. Dapat yung poste niya. Tapos susungat na lang. Walang ganitong mahaba. Naubos na yung mga kahoy. Ano na lang lalagay ko niya kuya? Yan. Tapos wala pa tayong, ano, bisagra. Gumama na lang kaya kuya. Ha? Bisagra? Ano tayo bisagra? Tayo kuya. Tayo ngayon din. Tubig, oh. Tingnan nyo yung tubig dito. So, ngayon tag-ulan, mapag-aaralan natin yung ano nito. Yung ano ng tubig ba? Bala ko dito yung bibi. Kaya lang ang bibi kailangan din po ng liguan. So, hindi natin alam. Sama pa talaga ang pakiramdam ko. Medyo ano pa po yung aking panlasa. Yun yun. Parang kakasakit ka. Parang lalagnatin. Ganun po yung pakiramdam ko. Dahil pa nating net na makukuha. Oh. Ito, matibay po yan. Halos ano pa naman. Hanggang dyan, pwede natin kuhanin. Oh. Ang layo kasi. Pwede rin naman natin pagsamahin. Manok tsaka bebe, pwede naman magsama. Ang susunod natin gagawin is yung brooder. Di ko alam kung magpapagawa pa ako ng bago o yun na lang yun, o papagawa ako ng bakal na talaga na brooder ng mga day old natin pagka nagpisaan na po yung mga manok ba, itlog ng manok nagpisa na po at kailangan nun may ilaw, may nandoon, pwede rin naman. Tapos yung mga natatapon, may makakain po nasa ibaba din ng mga malalaking manok. Tapos yung bibi ganun din, para may ilang nasasayang na pagkain. Kasi yung bibi makalat, lalo na po pagka nasa brooder sila, may malalaglag at malalaglag. So maganda talaga may manok din na po na magko-consume ng mga nalalaglag na feeds. So wala pong masasayang. Kahapon nanguha sila ng talbos ng kamote. Yan oh, yan, dami daw. So antay-antay tayo mga 3 days. Meron na naman po yan. Lalo na po tinuulan naman. Sigurado yan meron. Dami na namang saha. Ilang makakakuha na po tayong ililipat natin para maging papalinis natin ito. Tataniman natin ng mga saging paikot dyan para maging productive pa yung lupa at habang wala pa po tayong plano dito. Hindi lang po walang plano, malaki-laking budget ang kailangan sa pag-ipunan natin. Malay natin, diba, magtuloy-tuloy naman po yung lechon business, makaipon. Bebe magaling naman po mag-ipon yan eh. Magaling naman mag-ipon. So unti-unti lang pag nasimulan na, diba. Si Rizal, yung ano namin induction, sira yung fuse daw ang problema. Yan, sana ba itong lalaki din pala, lumaki na oh ba, parang ano din lumaki din po, parang ngayon ko lang na lang ay mga parang ano ng paniki ba, nakakatakot eh, mamaya may ebola dito. Tamis-tamis naman. Hop.
Di na talaga pupula lahat. So may target akong isang variety po nito, yung parang Thailand ba? Malalaki. Inatanim ako nito, kulay green. Kaya lang nandun kay mama doon sa bahay nung ano, sayang namumunga na rin naman, eh naputol po. Isa, dalawa, yan o, tatlo. So, ang dami pa oh. Dami natin kukunin yan. 1, 2, 3. Daming saha pala. Ito maglalabas na din yan. Kikita nyo may yan, mga ano pa, ilang buwan pa. Dalawa. Dito marami. 1, 2, 3, 4. Tataba pa naman dahil may Carabao manure po, may mataba. Ito malapit na. Isa ka na lang pala dyan, brother ko ha. So hahayaan na natin to, tatlo. Hahayaan na natin. May isa na lang pala siya. Ito. Pero magkakaroon yan dito. Hindi mag-aano din po yan. Ayan. Ba. Avocado natin. Lastos. Tulungan ko na nga kay ano to, kay Rizal. Para maano na rin. Tulungan mo na nga yan, Sal. Makabutin pa ng ano yan. Abutin pa ng katapusan. Alin na pa, bak. Lumarga na rin eh. Alambre ka niyan. Alambre ka na. Dapat maalabla kayo no. Saka pinuto mo yan. Mabiin eh. Hahatak yan. Hindi kayo. Alambre ka niyan. Sinasabi ko eh. Kailangan makasipit to. Itong kabit ng kaya kayo, hindi makakaya. Possible. Gugupitin niya na? Saan ako ya? Hindi, ano yan, kakabig yan. Kaya na rin no. Kailangan makasipit eh. Hindi lang yan. Hindi, uning mas makakaya. Hindi, pwede mo naman dagdagan na ng pako. Dapat na rin eh. Balang kaya tinlad. Timoy nyo. Ne. Yan. Hihila yan. Lumulin. Oo. Maganda, pakuan mo. Ay, hindi na pala ano na. Lulubal ka pa. Lulubal ka pa kasi kanyan. Kita. Alawot. Sabi ko eh. Dito oh, sagay nyo na dito oh, Sal. Yung ano? Sa ano ko ya, sa post. Dito lang. Papakawa tayo ng ano dito. Kulungan para yung para hindi na ano. Yan. Tapos para yung manok dito. Ayan. Ayusin natin. Tapos ito pa ano din oh, Sal. Kailangan din natin ayusin to. Oo. Net. Baka mamaya over na ba ako, dumalo kay Dodong. So, ayan, ang anuhan natin. Ito maraming anay, sigurado. Yayariin nila yung mga anay dyan. Hindi ko lang alam kung kayang-kaya pong talunin to eh. Kayang-kayang talunin. Babalik din naman yan. Babalik din naman sila. Umpisa lang naman, pang-umpisa pa lang po natin kasi 5 lang naman po yun eh. Sana ano natin, huwag madisgrasya. 4 months old na rin naman, matibay na. Madisgrasya, yun ang hirap. Yung mga bibi naman, matibay naman po yan, basta may bakuna. Isang bakuna lang naman ang kailangan ng bibi. Yung pangsisiw po, yung B1, B1. After that, kahit di na po kayo magbakuna, dun yun na masasabi na matibay po ang bibi. Sa mga hindi naniniwala, ay nako, wag naman sana kayong madalaw ng Newcastle disease at masasabihin nyo dapat talaga binabakunahan.
Kasi yung iba na mga nagbibibe, lagi nilang sinasabi, ay hindi po binabakunahan ng bibe. Hindi nila na experience pa siguro yung paubusan po ng mga juvenile. O ayan, dito muna tayo. Dahil konti pa lang naman po ang bibe natin. Dito lang tayo. Ayan. Hindi ko lang alam yung kay Papayam, doon na niya na siguro aalagaan yun. Yung sa atin, sana makapagpalabas tayo ng mga magagandang kulay. Kasi yung sa Indonesian Muscovy ducks po talaga, isa sa mga challenging dyan is yung makapagpalabas ka ng magandang kulay. Kaya yung iba, yung mga hobbyist, talagang inaano din po nila. So tayo naman nag-uumpisa pa lang. So ang habol ko lang naman po dyan is makapag-breed po ng malalaki. Kung hindi, di malalaki ang makakatay natin. Same lang naman ang pag-aalaga, di ba? Wala namang extra gastos. So ayun. Tapos ano pa ba? Malay natin makapagpalabas po tayo. Pagka medyo nagamay na natin at yung pagbibreed ng anong kulay, pwede tayong subok ng yung lace na tinatawag. May mga ganun-ganun po yung kulay. Kailangan pala nun magkaparis ganun. May lalabas talagang may lace. Sana, di ba? Pero mahaba pa naman ang journey kaya okay lang. Di ba? Okay lang. Mas importante nag-i-enjoy tayo everyday. May mga alaga ka. Ito pa nga Anuin natin yan. Ayusin po natin yan. Yan po yung mga project natin. Ngayon nakikita natin Sal, yung mababang lugar. Tingnan mo, naiipon yung tubig Opo kuya. Ayan po. Kaya kailangan natin talaga dyan. Maayos talaga yung ng tubig na diretso sana sa pond, Opo. Nakaklibi talaga. Oo, nakaklibe. Yun yung sinasabi ko. Kailangan maiklibe talaga. Ayan, nangyari. Wala Yung baba, yung sinasabi ko. Ibig sabihin, kagabi ang daming tubig dito. yun na. Ayan, ayusin nila yan. Kasi yung manok po, mga ilang araw lang, papakawalan ko na dito yan. Malaki naman na sila. So, malay mo makahanap pa tayo ng ilang hens. Kasi may dalawa tayong rooster. So, makakuha pa tayo ng mga 4 na hens. Na mga 4 months old din. Puro lang po tayo, darag. Wala po tayong ibang ilalagay yan. Hindi kagaya ng dati na naghalo-halo yung lahi. Tayo, nagparawakan. Tapos may mga native pa tayong inihalo. So ngayon ay puro darag chicken lang po tayo. Yun po ang una kong, ayun naman muna ang ating pararamihin. Kasi mas may value po siya. Kaya pala, papasok ang pinto, palabas na. Pasok. Makinig ka kay Foreman. Papasok para yung swerte pumapasok. Huwag palabas, hindi pasok ang swerte. Di ba daraan? Para pagkapasok, yung kukuha. May warap niya nito. Hilig pa naman mga ng itlog to si Kongkong. Hindi naman kuya. Yung binibigay mo lang yung kinuha ko. Ba't si ang converting, ginawa mo yung bibe? Yung itlog. Yun, napasubo lang ako na. Bagay, patay naman na si Tatay Berting. Hindi niya na hindi niya na mapapanood dahil patay na siya. Kumuha po siya. Balot na daw. Lasing kayo noon. Hindi naman kuya. Ha? Ewan ko sa iyo. Pahinap ko na ako buging bundo. Pahinap niya ako. Pato yung nanay kinuha nyo? Hindi ko yan lang. Itlog. At least
is magamit natin to. Ito na yung pugad nila. Pasanayin natin sila dito kakain para yung pugad na dyan. Problema kasi sa masyadong malaking area. So pinakawalan mo ngayong tag-ulan, hindi sumisilong. At least po makakasilong sila kagad. Lalo na't mga pa yung balahibo, baka mamatay lang. Ang kailangan nila. Tilangan ng buhay sa papaya natin. Yung Madre de Agua natin, pinalian pa. Ay, balik muna tayo. Bastos. Ang pangit ng mga dahon ngayon ng ng saging. Papatabi ko na muna yung hose. Papaikot natin yan at total wala na naman po munang didilig yan. Hanggang hanggang November. Hanggang November na po wala nang magdidilig. Dahil yan, talagang may ulan-ulan palagi. Hindi man po araw-araw, pero ito lang mamatay talaga. Napakatapang ng pinang-spray ni Kongkong na yun. Ito, abangan ninyo, maka record breaking po ang laki. Abangan po ninyo, record breaking po ang magiging laki na itong mga to. Lalo na linagyan na natin to ng 0060 baka mag record breaking po ang maging laki niyan. Tapos fish kill mukhang basta araw-araw na pong umulan, okay na yan, hindi na po yan mag fish kill kasi malalim naman. So lalalim siya po siya ng lalalim. Tapos yung oxygen yan okay na. Okay na yan. So ayan, hanggang dito na lang po. Bumisita lang tayo. Talagang medyo masama pa pakiramdam ko. Tapos ang talo pa yung San Antonio kanina. Kaya medyo shoutout pala kay Tita Boots Mercado at Tito Joey. Update tayo sa solar pagka explain ko po sa inyo para yung ngayon na-analyze ko na talaga yung grabe pa po yung consumption namin. Consumption namin sa isang araw maabot pa po ng ang consumption namin sa isang araw maabot ng 140 kilowatt. Tapos ngayong may solar, parang ang ini-import namin is minsan nag-average po siguro mga 30 kilowatt pa rin. Kaya marami-rami pa rin po. May time na nagsi-60. So 60 na yung pinaka parang mataas na po yun pag nag-60 kilowatt kami sa isang araw. Minus na po ng solar yon. So ang lang is pang 11 o'clock, kagaya kanina 11 puno na po yung battery ng dalawa. So kailangan natin maka-acquire ng, sa tingin ko kaya ang tatlo pinag-aaralan ko. Kaya naman yon na pagdating ng alas 8 nasa 11 kilowatt na yung naha-harvest. Alas 8, alas 7 mga ganon, 11 to 12 kilowatt na. So marami na po ang may impact natin. Macha-charge natin ng mas mabilis yung mga batteries natin. Magdagdag lang tayo ng panel. So pag so sa tingin ko for the meantime, yung net metering talaga kailangan mo kung sobra-sobra po yung harvest mo. Pero kung yung ma-harvest natin is enough lang para sa consumption, might as well itabi na lang natin sa battery para maging 1:1 po ang ratio. Kasi pagka in-export natin yan, pagbalik po niyan at binili na natin, mas mahal po na, times 2 na. So parang ang nangyayari, binibigay mo sa kanya yung kalahati.
So kung 30 po yung na-harvest mo, parang 15 lang. Kaya sabi ko parang for the meantime, wag na muna natin po wag na tayo masyado mag-focus sa net metering. Titingnan na muna natin is yung buong gabi namin is mairaos namin through battery. Yun po yung aking target ngayon sa solar. Kaya yun, ipupush natin na madagdagan pa yung batteries. Tapos after that, titingnan natin kung kaya ng 30 panels, kaya ng punuin yung 5 kung kaya. Pero kung hindi, magdadagdag tayo ng panels. Ngayon, kung may sumusobra pa, doon na po natin na i-push yung net metering kasi yun na yung pang zero mo. Kung kayang i-zero. Pero sa tingin ko, mahihirapan tayo. Magkakaalaman po yan, bibigyan ko kayo ng update sa bill namin from 28,000 to tingnan natin, sana mga less than 10. Expect ko kahit mga less than 10 lang po pwede na. 8,000, 7,000, ano na yun, okay na yun. So ayun, at yung tatlong batteries naman from 7 o'clock naman po hanggang ngayon, anong oras na, alas 2, wala pa po tayong ginagamit. 6:30 actually, 6:30 hanggang ngayon naka pa tayo, puro solar lang po ang gumagamit niyan. Kahit nakabukas lahat, nakabirit. 6 kilowatt, 7 kilowatt tayo kanina tinitingnan ko, pero maning-mani po sa setup. Galing talagang solar boys. Magaling si Gian mag-analyze din. Pero yun na nga, every setup is unique talaga. Kailangan niyo pong pag-aralan din dahil yung konsumo ninyo, di ba, sa gabi, gaano kayo gumamit. Gaya namin, may litsunan, may kailangan always available ang power ang madaling araw kasi yung mga litsonero natin nagkakatay. So yun yung mga isa nasa alang-alang ko. Kaya ako nasasabi na every setup is unique. Kailangan niya pong pag-aralan. So kagaya ngayon, ang nakikita kong solusyon para mapababa pa yung ating consumption is through batteries tayo. So titingnan natin yan after, malay natin by July makaano na tayo. So maiano natin. Ha? Yung itak na pinangkuhan natin. Ay hindi ko alam, kayo kasi kung saan na natapos dun bibitawan Oh. So ayun po. Hopefully ay andun naman na tayo. Yan naman sinasabi ko, basta't naandyan na, mabilis na lang po yung upgrade. Busy lang talaga si Gian din, dami daw nagpapakabit. Grabe, kawawa po yung Meralco. Kaya na sila nagkukumahog na silang ng grabe naman Sana noon nyo pa sinabi, di ba? Bakit nung dumadami na nagpapakabit ngayon kayo parang takot na takot kayo mawala ng kita, diba? So ayun, buti na lang dito sa amin yung cooperative po ito, hindi naman ganun ang nila, iba naman po kasi yung kooperatiba kasi, naman sila, hopefully yung din natin, kaya lang sabi nga ni Gian, parang bro, parang kailangan mo ata ng backer may binibigay siya sa akin number, kaya lang sabi ko ayoko munang tawagan kasi alam nyo yung baka mamaya manghingi din magkanong mga lagay-lagay, pero titingnan natin, bala ko din inquire din, tawagan ko, malay natin mauna yung net metering and then batteries, diba? Pwede din naman yun, mauna yung net metering, tingnan natin yung net metering kung ilan ang naibibigay natin, ma-analyze natin kung ilan pa ba yung, diba? So we will see, tingnan natin. Malay mo nagkamali pala ako ng computation, yung nai-export natin na kuryente kaya na sa pang panakip dun sa import na nakukuha din natin. So we will see, tingnan natin, try kong tawagan natin. So ayan, eto aking mga darag, mga farmer, ayan. Na po yan po ang tunay na kulay ng darag, pero tingnan nyo yung mata, medyo may ng konti, kaya inaagapan ko so nagagamot ko muna tayo, saka na yung prevention, dahil yung prevention ay pag walang sakit, pero pag may sakit kailangan talaga natin. Inamtil ko na to, amtil, tsaka ayun, ano ba yan yung ginagamot ko dati pa, so continuous yan, mga 5 araw.
nasa tubig. Bukas sana wala na gaanong ano din. Pakawalan din natin yan. So yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.